Hello mga Cravers, welcome back to my YouTube channel, and to this vlog ay mag-bake po tayo ng Filipino bread na tinatawag na hopyang baboy ito mga Cravers, pero sa akin ginawa ko siyang soft dough na tinapay. So tara, let's do this. Na sawsawang Filipino. Yung ingredients ko mga Cravers, 4 na whole white onion. So hiwain ko siya ng cubes na maliliit para po madali po siyang maluto mamaya. So ganito lang po yung pag-cubes niya mga Cravers. Pwede rin kayong gumamit nito ng blender if you want. Pero sa akin okay lang yan para may chunky. At ito po yung kasama niya ingredients. Meron po ako ditong pork fat, then sugar. So una, lutuin muna natin ito sa pork fat yung onion natin until mag-soft yung onion. And then, pag nag-soft ng onion mga Cravers, it's time to add ng sugar. Continue natin yung saute ito mga Cravers until mag-soft yung onion. Then mag-add ako ng 1 tablespoon na butter para po mag-enhance yung flavor ng ating palaman. And then 1/2 teaspoon of salt para po yung sugar natin ma-enlighten ng salt. And then sugar na 1 cup mga Cravers para po sakto na yung tamis ng ating filling sa ating tinapay. Liquid. And then i-add na natin ng 1.5 cup na bread flour ang gamit ko dito mga Cravers. Ayan po. Then continuous lang yung paghalo mga Cravers until ma-covered lahat ng mantika yung flour na tulad nito. At iluto natin to at least 2 minutes kasi ipalaman lang natin to sa tinapay at maluto din naman yan mamaya pag bake. So ayan, ito mga Cravers, okay na itong palaman natin. At ito po yung pinalaman ng mga Filipino bakery sa atin ng hopya. So ingredients for my dough, mayroon akong butter, melted, salt, sugar, yeast, and flour. So ito warm water, 200 ml, at ilagay ko na yung yeast na 11 grams. So lagyan ko siya ng 3 teaspoon na sugar para po mag-active yung yeast natin at i-mix natin. Then after 1 minute ko lang yan mga Cravers, i-add ko na yung sugar and salt. Yung salt natin is 9 grams at yung sugar is 75 grams. At ito namang flour na gamit ko is wheat flour. So 900 grams po ito mga Cravers. Then i-add na natin yung milk natin at saka yung melted butter. At ito, gamitin natin yung spatula at ihalo natin ito maigi mga Cravers. And then, i-add natin yung melted butter na natira. So, sa pag-knead, gamitan ko lang muna ng spatula until mahalo lahat yung flour. And now, kamay na ang gamitin natin para maayos yung pagka-knead ng ating dough. So, after nito, pag-knead mga Cravers, ilagay lang po natin yan sa bowl at takpan for 15 minutes. I-rest po natin na yung dough para mag-active yung gluten niya at makatubo na yung dough natin. So total time ng pag-knead nito mga Cravers, nasa 6 minutes lang yung pag-knead nitong first stage natin ng proofing sa ating dough. So after 15 minutes, ito na. So kailangan nating in-knead natin sa ating working table. And then it takes like 10 minutes for this one mga Cravers para po ganda yung texture ng ating tinapay. Maiging gamitan nyo ng lakas to para po yung dough natin napaka smooth at masarap yung texture ng ating tinapay. Maiging ibato-bato nyo ganyan para po hindi kayo mahirapan. At ito, pagkatapos nito mga Cravers, i-rest naman natin nito for 20 minutes. And then, i-pans down nyo yan mga Cravers. Yan. Bago nyo takpan. So, takpan natin to for 20 minutes. Then, after 20 minutes, ito na. It's time to make the bread na. So, i-portion na natin to mga Cravers. So, pag-portion ko dito is 50 grams yung sizes ng ating tinapay na portioning. So, tapusin lang po natin to mga Cravers yung pag-portion bago tayo mag-form ng ating bread. So, pindi na yan sa inyo mga Cravers kung anong gusto nyo forma sa inyong tinapay. Pero sa akin, simple lang. Pabilog lang yung tinapay.
Meron din akong ginawa na para siyang empanada at meron din akong gagawin na yung baston ang tinatawag para ihiwa natin. So ito, okay na ito mga kribers. So 22 portion yung maliliit. And then mag-form na tayo ng ating tinapay. Palamanan na natin nung ating baboy. Baboy, which is yung baboy lang is mantika. And then onion at flour. Yan. Napakasarap po nito mga kribers na tinapay. At saka ito yung one of the best seller doon sa mga Filipino bakery sa atin sa Pilipinas. Kasi mura na at mabusog ka na. Diba? So solid po talaga tong tinapay na to. Ganyan lang po ang pag-form mga kribers ng ating bread. Napakasimple lang po. And then i-arrange po natin to sa ating baking pan. So ito yung second na pag-form nating tinapay. So same procedure lang. Then ilagay natin sa ating baking pan. Kailangan po natin i-press down po yan para po mag-flat. Ganyan po siya. Ayun. So i-continue lang natin ito mga kribers until mapuno yung baking pan natin. Ayan po. And then pagkatapos nito kailangan natin gawa ng design. So tusukan ko lang na siya ng fork sa ibabaw. Bali 4 na tusok para may design po yung tinapay natin. And then patubuin po natin to at least 30 minutes. So ito naman yung sinasabi ko sa inyo mga kribers, yung baston. So ganyan lang po, kasi po lang gawin itong baston na to. I-roll nyo lang like a cigar, yung pag-roll yun ng sigarilyo. Ganyan lang po siya mga kribers. Ayan po. And then ito, okay na. Napakabilis lang, di ba? So ilagay po natin to sa ating baking pan. And then patubuin po natin ng 30 minutes. So same procedure lang po sa unang tinapay. Ang gagawin ko dito is yung tusukan ko siya ng fork sa ibabaw para po may design yung tinapay natin. So ganyan lang po mga kribers. Ayan. At ito okay na. Tabunan natin ng cling film. Po siya itutubo. And then egg wash ang gagawin natin mga kribers. Dito sa egg wash ang gamit ko is isang egg yolk. And then yung 2 tablespoon na milk at ng food coloring na yellow color. So itong yellow color na food coloring is optional ito mga kribers. Depende na sa inyo. So ito okay na, after 30 minutes na tubo, okay na yung tinapay at saka i-brush na natin yung egg wash natin mga kribers. Ganyan lang po siya. I-continue lang natin ito pag-brush until matapos. So it's time to bake the bread for 20 minutes at 170 degrees Celsius ng ating oven. Enjoy po kayo sa pagpanood ng ating tinapay na yung time-lapse na pagtubo. Ako dito mga kribers, pinagpalit ko yung sa ibabaw at saka sa ilalim para mapantay yung luto. After 20 minutes of baking, ito na, luto na yung tinapay natin mga kribers. Hanguin na natin to at ito na siya. Napakaganda ng result, diba? So next natin i-bake is yung baston na bread at lagyan lang po natin ng egg wash. Same procedure lang. So it's time to bake our second batch na bread, yung baston bread. So same procedure lang mga kribers sa unang bread. So after 20 minutes mga kribers, luto ng ating second batch na bread. At ito na, hanguin na natin. At hiwain na natin. So tingnan nyo mga kribers. So, tikiman time na mga kribers. Tikman natin mga kribers. Yung hopyang baboy na tinapay. Sarap.
Sarap yan. Thank you so much for watching mga Kribers. Have a nice day. Bye-bye.